Corazon Cojuangco Aquino, ang kauna-unahang babaeng pangulo ng bansa, tinawag na Tita Cory ng ordinaryong Pilipino. Binansagan din siyang Mother of Philippine Democracy at ang Joan of Arc ng modernong panahon. Sari-saring parangal ang kanyang tinanggap habang at pagkatapos niyang magsilbi bilang presidente ng bansa. Kabilang narito ang Time Magazine Woman of the Year, Eleanor Roosevelt Human Rights Award, United Nations Silver Medal, Canadian International Prize for Freedom, Ramon Magsaysay Award for International Understanding, one of Time Magazine's 20 Most Influential Asians of the 20th Century, World Citizenship Award, Martin Luther King Jr. Nonviolent Peace Prize, at United Nations Development Fund for Women. Malaki ang inasahan ng sambayanang Pilipino kay Cory Aquino, kahit pa nga simpleng may bahay lang siya bago maihalal bilang Pangulo. Nang maupo sa kanyang posisyon, itinatag niya ang revolusyonaryong gobyerno habang hinihintay na maratipikahan ang 1987 Constitution. Nakita rin niya bilang banta sa kapangyarihan ng bansang may kasarinlan ang pananatili ng base militar ng mga Amerikano, kung kaya't iniutos niyang lisanin ng mga Amerikano ang military bases nila sa Zambales at Pampanga. Kabilang pa sa mga ginawa niya na naging tatak ng kanyang administrasyon ang pagrereforma sa Family Code of the Philippines at ang pagbabago ng istruktura ng ehekutibong sangay ng gobyerno sa pamamagitan ng Administrative Code of 1987. Ganito rin ang kanyang ginawa sa Korte Suprema upang mapanumbalik ang pagiging independyente nito. Nakita ni Tita Cory na napakaraming dapat gawin matapos ang mahigit 2 dekadang pamumuno ni Pangulong Marcos. Kabilang sa una niyang pinagtuunan ng pansin ang pagbabayad sa nooy 26 na bilyong dolyar na utang ng bansa. Bagamat hindi ito naging isang popular na desisyon, para kay Aquino, ang pagbabayad ng mga utang na ito ang pagpapanumbalik ng magandang reputasyon ng Pilipinas sa mga mamumuhunan sa buong mundo. Sa kanyang pamumuno, binuwag ang mga kartel at monopolya, ibinukas din ang merkado sa mga nais magnegosyo. At upang mapunuan ang lumobong kakulangan sa pondo ng bansa, isinapribado ang ilang korporasyon na pag-aari ng gobyerno. Naging pamana ng Administrasyong Aquino ang mga proyekto kaugnay ng sektor ng agraryo. Noong 1998, sa suporta na rin ni Tita Cory, ipinasa ng Kongreso ang Republic Act No. 6657 o ang Comprehensive Agrarian Reform Law na nagbibigay daan sa pamamahagi ng mga lupaing agrikultura sa mga tenant farmers mula sa mga may-ari nito. Hindi naging madali ang 6 na taong panunungkulan ni Pangulong Cory Aquino. Sa kabila ng mga positibong naiambag ng kanyang administrasyon sa bansa, hindi maikakaila na ang electric power shortage ang isang negatibong aspeto ng kanyang pamumuno na hindi nalilimutan ng ilan nating mga kababayan. Maraming negosyo kasi ang lubhang naapektuhan nito. Bukod pa riyan, ilang beses ding nagkaroon ng pagtatangkang agawin sa kanya ang pagkapangulo sa pamamaraan ng kudeta. Nagkaroon din ng matitinding kalamidad dulot ng mga bagyo, lindol at ng pagsabog ng bulkang Pinatubo. Sa pagtatapos ng kanyang termino, may mga humimok kay Aquino na muling tumakbo sa pagkapangulo. Subalit tinanggihan na niya ito at nag-endorso na lamang ng kanyang kandidato. Matapos na bumaba sa kanyang pwesto, naging abala si Cory sa pagpipinta at pagdalo sa mga pagpupulong sa ibang bansa. Noong March 24, 2008, inanunsyo ng kanyang pamilya na ang dating Pangulo ay may sakit na colorectal cancer. Unang araw ng Agosto 2009, binawian ng buhay si dating Pangulong Cory Aquino sa edad na 76. Ang paghahatid sa kanyang huling hantungan ang isa sa pinakadinagsang libing sa kasaysayan ng bansa na nagpapakita lamang na sa kabila ng kanyang pagkamatay, buhay pa rin ang Cory Magic. Corazon Cojuangco Aquino, ang ika-11 Pangulo ng Pilipinas.